Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland. Pagbati po mula dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas World Service mula po sa ating production side hanggang sa ating master control. Ito po ang first episode ng programang Tayo na sa Ireland. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng ating Filipino Diaspora dyan po sa bansang Ireland. Kasama of course si Miss Hilda Arenas. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim po kami ng Presidential Communications Operations Office. Kasama natin sa ating Master Control si Mr. Milo Junela. Gayon din sa ating Wirecast, of course, kasama natin si Hero at ang ating pong Program Coordinator at Executive Producer sa panig po ng Radyo Pilipinas World Service, walang iba kundi si Miss Drizel Nanyong. And of course, sa kabilang panig, all across the world, dyan po sa Ireland, kasama natin si Miss Hilda Arenas ng ating Filipino Multicultural Society at ang kanyang mga piling, mga panauhin para sa first episode ng ating programang Tayo na sa Ireland. Ang programang Tayo na sa Ireland po ay upang makarating tayo at malaman natin ang mga kaganapan, kalagayan at mga achievements ng ating mga kababayang Pilipino dyan po sa bansang Ireland. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast. Sa pamamagitan naman po yan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede rin po nyo kami pakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS e-box radio receiver app. At tulad po na nabanggit ko, this is our first episode ng ating Tayo na sa Ireland. Meron tayong dalawang segmento rito sa ating Tayo na sa Ireland. Of course, ang ating kamustahan sa Ireland at yung Tatak Pinoy sa Ireland. Lahat yan, makakasama natin si Miss Hilda Arenas. Hindi ko na po patatagalin ito. Kamustahin na natin si Miss Hilda Arenas all the way from Ireland. Hilda, good day mula dito sa Pilipinas. Good morning po, Sir Ray. Maraming salamat sa oportunidad na ito sa binigay niyo po sa amin. Magandang araw mga listeners po natin sa Radyo Pilipinas World Service. At kagaya ng sabi ni Sir Ray, ito po ang bagong programa, Tayo na sa Ireland. So, ngayon pong umaga, kagaya ng sabi ni Sir Ray, dalawang segments ang magaganap. Una, ang kumustahan at saka ang pangalawa, Tatak Pinoy sa Ireland. Kamustahan sa Ireland. Kamustahan sa Ireland. Hindi na po tayo magtatagal, Sir Ray. Umpisa na natin. Kasi super excited na ang mga guests natin mula dito sa Ireland. So, umpisahan po natin ang kumustahan sa Ireland. Ang resource persons po natin ay si Sir Rizalde Amit at si Sir Hermimosa. Ang palayaw po ni Sir Donald Hermimosa ay amigo. Kaya pakinggan po natin ang resource persons natin, si Sir Amit at si Sir Amigo from Guardians Brotherhood Incorporation, Ireland po. Welcome po, Sir Amit at Sir Amigo. Magandang umaga dito sa Ireland at saka magandang hapon doon sa Pilipinas. Salamat po sa binigay niyo na opportunity na makasali dito sa inugisa ni Madam Hilda na interview about kumustahan at saka that's the first segment at saka tatak dito sa Ireland
So, bilang isang guardians at saka ako'y isang national founder ng Guardians Brotherhood Ireland at saka ito din si Bro Amigo, isa ding founder ng kasapi na founder dito sa Guardians Brotherhood Ireland. At saka pag-usapan namin yung kalagayan natin ng GBI o Guardians Brotherhood dito sa Ireland, maganda naman yung takbo natin. Nakapag-servisyo naman tayo sa almost of Filipino activities dito sa Ireland based sa ating mission as a Guardian Brotherhood Ireland. Maraming salamat. Alright. Miss Hilda, may tatanong lang ko kay Ginoong Amit. Okay. Alright. Mr. Amit, gaano nakatagal po kayo sa Ireland? Medyo may katagalan na dito, sir. 26 years na, sir. 25 years. 2001 ako dito. 2001. And of course, kayo po ang President and current advisor ng Guardian Brotherhood Incorporated Ireland. Mga ilan po ang miyembro natin dyan sa... So far, yung active members, marami namang guardians dito. At saka may isang dati namin na active pagkatapos alam mo yung mga guardians marami tayong factions even diyan sa Pilipinas. Pero dito sa amin, ginagawa namin na it's a name of Ireland. It's Tatak Ireland na talaga. So we have 50 active members at the moment. Yung talagang nagtatrabaho. May mga iba hindi active, pero guardians naman. We recognize them dahil yan ang natin This is a fraternal organization. So yung mga active natin, we have 50 active members at the moment. Okay. Well, sige, Miss Hilda. Go ahead, Miss Hilda. Yes. Matagal na po ang Guardians Brotherhood, di ba, Sir Amit? Over 20 years na? Opo. Dito sa Ireland, we organized tayo dito back on 2004. So kung naalala nyo, 2005 yung first Filipino celebration in Ireland, which was organized by the Independence Committee. Nandiyan was led by Jurade. So nandiyan na kami. So that's how long we serve the community anyway. Okay. So kumusta naman ang mga members natin dito sa Guardian Brotherhood? Nandiyan tayo palagi. Yung invitation niyo, hindi lahat ng mga Filipino community invitation, nandiyan tayo palagi kasi our mission is to deliver quality service to our respective community. So magkaroon kami ng we have a regular meeting every month. So kung kinakailangan, may emergency meeting kami kung may mga proyekto na kailangan. So nandiyan, we are very active, especially in supporting different Filipino communities anyway. Ang galing naman ni Sir Amit. Sir Ray, ang Guardian Brotherhood po dito ay tumutulong sa mga community organizations dito sa Ireland kung may mga events sila. Parang sila yung troubleshooter ng mga events dito. Yes. Sir Amigo, kumusta na po? Si Sir Amigo, Sir Ray. Salamat sa invitasyon. So ang kausap natin ngayon si Ginoong Donald Amigo Hermo Sisima. Ayan, okay. Sige. Yes po. Sir Ray. Yes. Tanungin po natin si Sir Donald kung bakit tinatawag siyang amigo dito sa Ireland. Kilala po si Sir Donald sa pangalang Amigo. Sir Donald, pakishare naman po, bakit amigo ang tawag sa inyo dito? Yes, kasi nung dumating ako dito sa Newbridge, nung 2011, yan, kasi tayo, medyo jolly tayo person, jolly tsaka masayahin. Mahilig talaga ako makipagkaibigan. Okay. Kaya yun, nabansagan ako na, amigo kasi mahilig makipagkaibigan, madaling, madali tayong ma-accommodate.
ano tayo, yung cowboy kumbaga. Mhm, Yun, kaya karamihan tawag nila sa akin dito, amigo. Kumbaga very approachable, 'di ba? Oo, Hilda, yun. 'yon. Oo. Oo. Oh, at saka yung sa community kasi din namin, kasi nung 2011, naging presidente ko ng Kildare Filipino Community dito. Mhm, mhm, mhm. Oo. Tapos, nung unang project ko talaga, yung pumasok sa isipan ko, gusto ko talaga na itong community na ito makilala. Mhm, mhm. Ay Ayun. So far, nagkamit ka nung 2011, na-meet namin yung mayor dito kasi nag-ano rin kami, nag-organize din kami dito ng Filipino Mass. mhm, Tapos na-meet namin yung mayor dito, napakilala. Yun, kaya yun, doon ako start na pwede ba kaming sumali dito sa St. Patrick's Parade? Oh mhm, yes, pwede. Yun, kaya yun. Yun na. Pero nung time na yun, hindi pa ako guardians. Mga hmm. kaibigan ko puro mga guardians. O nga pala, speaking of that, Hilda, ito palang si Amigo, advisor din ng Guardian Brotherhood Incorporated, ano? Opo, at saka Kildare Filipino Kildare, oh. Community po. Ano ba yung, Hilda, Amigo, ano bang ibig sabihin, ano ba yung Kildare Filipino Community? Lugar po yun dito sa Ireland. Mhm. Lugar, County Kildare. Hmm, Tapos yung County Kildare, malaki yung nasa sakupan niya. mhm, mhm, mhm. Maraming Pilipino. Kaya yun. In fact, yung New Bridge area, yung Kildare talaga yung known dito na, Hmm, yung known dito sa Ireland na active communities because marami tayong event, lalo na pag St. Patrick's, palagi tayong nananalo sa street parade. uy, talaga, parang ano yun, Oo. competition yun. Competition. Kumbaga diyan sa Pilipinas para yung sa Sinulog, ganoon. Oh, okay. Yun. In fact, way back 2017 na-invite nga tayo sa radio station dito sa Ireland ng Mhm. RTE. Mhm. Kinuha kami noon. Nagpe-perform kami doon sa RTA. Okay. Anong At saka Hilda, anong pine-perform mo niyo diyan, Mr. Hermosissima? Ano 'yun, yung mga ano natin, mga traditional, cultural, ano natin, dances natin? Yes. Oo, yung street dancing, especially yung Oh, sinulog, yun ang palagi yung pine-perform dito. galing, Yung palagi tayong nananalo, palagi tayo ng overall winner. Wow, Yan. wow. Okay, Oo. sige. Alright. Okay, Sir Hilda. Ray, Sige, go ahead, yeah, Hilda. Mhm. napakagaling po ng Kildare Filipino Community. They started way back in 2010. So, they're well established at saka palagi silang may event every year. Annual event yan, Sir Ray. Mhm. Sila ang nag-umpisa ng Grand Santa Cruzan sa Newbridge, Kildare. Mhm. Noong, kailan na yun, Sir Amigo? Yung Grand Santa Nag-start Cruzan ninyo? nag-start kami noong 2013 Mhm. Santa Mhm. Cruz ano. So, Wow. Tapos hanggang ngayon ginagawa na po namin ay ngayon para ma-fix na yung date niya every third Sunday of May. Okay. Ano 'yan, tuwing yes. St. Patrick's Day? Ano ho? Hindi. Yan po yung Santa Santa Cruzan, Sir Santa Ray. Cruzan. Iba pa yung St. Sunday. Patrick's Day Yes. na Iba pa, nagpa-participate din kayo. iba pa yun. Iba pa yun. At saka meron pa silang youth group. Uy, So, yan ang napakaganda sa Kildare po kasi hindi lang mga kagaya natin na matagal na sa community, mhm, iniinganyo din nila yung mga youth. They give empowerment to the youth po. So meron silang youth club, mhm, Kildare Youth Club ba yun? mhm. Sir Amit, Sir Amigo, at saka they have an annual camping as well. Mm. So siguro si Sir Amigo at saka si Sir Amit, they can tell us more about their annual camping trip. Okay, sige. Gusto ko ring marinig 'yan. Anong nangyayari do'n sa annual camping Yes. trip na 'yan? Mhm. Oo. Yung annual camping natin, ginagawa natin yan, parang magkakaroon tayo ng strong bonding sa mga Filipino families around Kildare. And we do not limit this time just to the Filipino families around Kildare. In-extend namin sa ibang counties, even Dublin, nagjo-join na sa atin dito. Mhm. Kasi malaki, and second big city dito, Galway, last year, nandito na yun ang Galway community. Kaya naging overwhelmed yung area. Mhm. Lumaki yung area. So,
Ngayon may coming tayo. So Madam Hilda, if you can, or mga gustong sumali sa August 14, 15 and 16 doon sa Ratsala dito sa part of Wicklow yan. So hopefully makapag-join tayo. And then yung ginagawa natin sa kapanahon ko nang ako naging presidente ng Kildare Filipino Community way back 2017. So we tried na iano natin yung mga kabataan to empower the kabataan. Kasi naging advocate din ako sa natin kabataan, what we can do. Kaya palagi ko sasabi to the different leaders, what we can do for our next generation. So inugisa natin yung mga kabataan at saka nagkakaroon tayo ng workshop at that time. Yung free time ng mga bata during sa camping, may magagawin sila. Yung sasayaw sila ng mga cultural dances natin. Tinuturuan sila, nagtuturo ng cultural dances. Then din natin, we inform them our basic Filipino values, yung mga bata. Kasi yung mga bata, lalo dito lumalaki, minsan makalimutan na magmano. Minsan makalimutan nilang yung respect of the elders. Alam mo mga bata, dito tatawagin lang tayo sa pangalan natin. Nako. Sabi ko, wag dapat tito at saka uncle at saka kuya. Ibig sabihin, Mr. Amit, ang tawag, halimbawa, may anak ako, ang tatawag lang sa akin ng anak ko, yung first name ko, halimbawa, Ray, ganun lang. Yan na, nakatransform na yung mga bata. So gusto nating ibabalik doon sa ating kultura, mga bata. That's why, inorganisa natin yung mga bata. So we have the Kildare Filipino youth dito sa amin, sa Kildare. So, nice. Maraming salamat po. Pero pati ba yung pagmamano, Ginoong Hermes Sosa, amigo, ibinabalik din natin sa mga kabataan dyan sa Ireland. Di ba yung traditional na pagmamano lagi? Oo. Kahit yung mga mga dalaga na yon, pero pag makakita sila ng mga elder, oy tito, please tito, gano'n. Yun talaga, kailangan nandyan yan, hindi mawala yan. Tatak Pinoy yan. That's nice. Maganda yun. Okay. Pero dito sa mga Hilda, sa mga camping na ginagawa, pati paano yun? May mga kasamang bukod sa pagpapatibay, pagpapabalik nitong mga traditional cultural natin na Pilipino, tinuturuan din sila ng camping survival ba? Meron din bang ganon? Sir Amigo. Yeah. Nagtuturo po ba kayo sa mga survival? Sa mga kabataan natin? Oo. Ginagawa kasi doon sa camping, mayroon tayong talagang yung talk of the youth. So tapos before sila mag-talk, ginaguide mo na namin kung ano yung mga nila. Ay, parang Girl Scout and Boy Scout. Parang gano'n. Galing. Talaga naman pero anong age range ng mga sumasali diyan sa camping na yan? Walang limit. Walang limit. Okay. From 12 up up to 18. 12 years old up to 18. Okay. Oo. Pero pamilya-pamilya. Yung mga yun. Pero may kasamang pamilya. Kasama nila yung pamilya nila o yung mga kabataan lang? Kasama. Ay, ang gandang bonding nun Magandang Oo, bonding. masaya yung camping namin, sir, because sa camping namin talaga, mayroon talagang lechon. Hindi mawala yung lechon, yung tradition. may lechon. Okay. May nagluluto ba ng kilawin o kaya ng papaitan, mga ganon? Mayroon. Sotokel, hindi mawala rin yung sotokel. alam na mga guardians yan. Sir Amit, ang ibig mong sabihin, kayo ang nagluluto ng lechon, kayo ang nagtatayo ng mga tent, pero yung mga kabatahan, sila naman ang nag-organize ng mga activities. Yes. Opo. Yun ang kasi tinuturuan natin siya to be yung mga bata natin to be the future leader. So sila na yung mag-organize dun sa activities tapos ipapacheck nila sa amin. So the elders will approve that kung okay ba yan or yung may
hindi i-approve. So ganun lang yan. It's a matter of coordination. Yung final approval, yung ginagawa nila, doon pa rin sa atin. Kasi alam mo, yung mga, we always, yung mga parents and elders, we stand always a guardians to them. Wow, ang galing Nice, talaga ng nice. 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 ng patakaran ninyo. Very inspirational po. May balak po ba kayong dalhin lahat ng mga members and their families sa Pilipinas para mag-camping trip din? Hopefully, kung pwede, mangyari yun. Ha? So, it's a big plan. Itatawagin natin, it's a wild dream. Kung maaari, mangyari, di ba? Maganda yun because we are bringing the Filipino Irish community back to the Philippines. Na ipapakita natin na yung pagka-Pilipino natin, yung tatak Pilipino natin, nandyan pa rin. Hindi nawawala. Sa Ibig sabihin, bansa oo. tayo, pwede natin ibalik to the Philippines. Tama. Pero Hilda, matanong ko lang itong sila Ginoong Amit at si Amigo. Kamusta naman ang natin, ang relationship ng mga Irish citizens sa Filipino community? Sige. Kasi importante rin malaman natin no, yung paano ba Opo. tayo nire-receive ng yung mga Irish nationals ngayong naka-establish na talaga yung ating Filipino community sa Ireland. Ano ho? Oh, sige. Okay, sige. Pero si nandiyan pa ba si Miss Hilda? Nandiyan si Sir Amit? Ayan. Sir Amit? Okay. Medyo I nawala lost lang sa communication. Oo. si Amigo. Wala. May Oh, kasama sige, po parang si naputo lang kasi medyo dito, medyo Oo, malakas medyo ang choppy. dito sa labas eh. Malakas ang ulan dito sa labas eh. Oo. Oo, Tsaka kaya hangin. pala Oo, kaya pero pala medyo static ang pero matanong Okay. kita Hilda, ikaw na lang tanungin ko, kamusta naman ngayong well established na ito na nakabalik na sila. O sige, unahin ko muna Hilda, itong Oh. si Amit, si Ginoong Amit. Mhm. Tsaka si Amigo. Kamusta kung ngayon established na tayo talaga sa nakikita at narinig namin, well established na ang Filipino diaspora community sa Ireland. Kamusta naman ang pagtanggap ng Irish community, yung mga Irish nationals sa kabuuan ng ating Filipino community diyan sa Ireland? Ginoong Amit. So far sa ating experience dito, maganda naman yung relasyon natin sa mga Irish kasi Irish community kasi nagsusuporta din tayo sa mga events nila. Kagaya ng St. Patrick's Day. Yung St. Patrick's dito, that is the national event dito sa Ireland na tayo mga Pilipinas sumusuporta doon. Lalo na dito sa Kildare area, doon sa amin, dito sa probinsya namin. Nagdiyan kami diyan na ang tinatawag natin na commitment natin dito sa sa Irish community. So every year ginagawa natin yan. At saka yung very close yung natin, yung Filipino values at saka Irish na values. Kaya hindi tinatawag natin, hindi mahirap yung pag-integrate sa kanila. First and foremost, doon sa churches kasi sasabihin natin 90% dito mga Roman Catholic at saka Filipinos, most of the Filipinos are Roman Catholic. I'm not discriminating other Christian churches, but yung churches mismo, because the churches here in Ireland, ang Catholic Church dito sa Ireland, nagko-control din sa national schools. Yun sa primary schools, kinokontrol nila. Doon ka dadaan. So, ganun ka yung church dito. So, in that particular part, yung church natin at saka yung values natin ay malapit, hindi mahirap yung pag-integrate sa mga Irish communities. Ayun. How about naman kay Amigo, anong experience niya? Amigo. Sa akin naman, sir, so far maganda naman ang experience ko dahil kahit saan ko mapunta, kilala naman tayo. Kahit yung mga senator dito, yung mayor dito, kilala ko, where is Amigo? maganda talaga dahil talagang tayo dito, parang malaki ang points natin dito sa mga Irish kasi mga Irish people, they find us that Filipino people, they're very
supportive, and Mhm. they're very, good at work, Mhm. very Mhm. accommodating, Mhm. very caring. Kaya yun, Mhm. happy naman, maganda naman ang ano natin dito sa Irish people. Pero matanong ko lang si Hilda. Hilda, meron na ba tayong Filipino na ika nga na ano na, involved na o nagpa-practice na ng sabihin na natin politics. I'm not talking about politics dito sa Pilipinas. Yung sinasabi ko yung Dito kumbaga sa ano na, yung ika nga involved na sa governance diyan sa Ireland. In fact po, meron po 2 years ago, Sir Ahmet, Sir Amigo, galing din sa Kildare Filipino Mm. community, Yung si dating Miss presidente. Aina. Yes, si Mhm. Miss Aina Conway. Mhm. Dati po siyang, um, president ng President. Kildare Mhm. Filipino Kildare. community. Na-involve po siya sa politics dito at nag-run siya bilang councilor po sa Ah. Kildare mismo. Mhm. Mhm. Unfortunately, nakulangan siya ng boto pero maganda sana pag nanalo si Miss Aina. Mhm. Okay. Siguro may susunod sa yapak Oo. ni Miss Aina. Aha. Sir Amit, Sir Amigo, since you're very Meron well ba? known sa Kildare, Ba baka naman. baka ito na, baka Yes. si Ginoong Amit at saka si Amigo na ang susunod. Opo. We don't know. We don't know. Kilalang-kilala si Sir Amigo sa Kildare at saka sa buong Ireland. Si Oh, Sir Amigo ang face of Kildare ba or face of Filipino community here sa wow. Ireland? Wow, that's nice to hear. Okay. Yeah, Okay, that's nice. kasi Pero talagang very friendly. pero bago natin tapusin Hilda itong first episode at first segment natin ng kamustahan. Unahin ko lang muna si Ginoong Amit. Taga saan po kayo dito before going to Ireland, saan po kayo lumaki at saan kayo tumira dito sa Pilipinas? Ako po'y ipinanganak sa sa Lanao del Norte, Sa Mindanao, Lanao del Norte. Mindanao. Oo. So, pero nag-migrate ako sa kabilang across the bay, the Panguil Bay, Mhm. yung Mhm. bagong mahabang tulay doon. Mhm. Mhm. So, nag-migrate ako sa kabila, sa Tangub City, that is part of the Yes, Tagum Misamis City. Oo. Occidental. Oo. Kasi doon ako nagturo ng I was a former teacher sa Tangub City National High School. Wow. Nagtuturo ako ng physics So bago ako pumunta dito sa Ireland. so ang profession So, niyo yung residency ko ngayon, nandiyan na sa Tangub City, So Misamis dati Occidental. pala kayong professional teacher dito sa Pilipinas, nagturo kayo. Okay, sige. Opo, sir. Ayun, Opo. that's right. Si Amigo, si Ginoong Donald Hermiso Sima o Amigo, saan ka lumaki dito sa Pilipinas bago ka nagpunta ng Ireland? Okay, so ako naman sir ay talagang from Mindanao din, from Tangub City. I was born there in Tangub City. Mhm. Then after I graduated high school, naglipat ako sa Cebu kasi doon ako sa mga tiyahin ko, doon ako nag-aaral. Tapos nagtrabaho ko sa Cebu, tapos nakakita ko ng opportunity na pina-apply ko ng mother ko papunta dito. Yun, napunta naman ako dito ng 2002. And ever since Oo. then, hindi na kayo bumalik o bumabalik naman kayo sa Pilipinas, ano? Pabalik-balik, Oo, bumibisita. every 2 years, umuwi naman dyan. Mhm. Pero wala Tapos dyan din ako nakabili ng maliit na bahay sa Cebu, sa Lapu-Lapu, yung pamilya ko. Mhm. Tapos kinuha ko na rin yung pamilya ko, so nandito na rin yung pamilya ko. So lahat po ng pamilya niyo, member ng family niyo, nandiyan na lahat sa Ireland. Ganon din ba kayo, Ginoong Amit? Lahat ng family members mo, immediate family members mo, nandiyan na rin sa Ireland? May naiwan pa sa Pilipinas kasi doon sila nagtatrabaho eh. Pero magbisita naman dito. Kasi wala ding maiwan doon sa bahay at saka mga kunting negosyo natin doon. Maliit na negosyo. So, yan na. Lang tayo, nag-delegate lang tayo, pero magbisita naman sila dito. Wala naman kayong, matanong ko na rin to Hilda. Kasi alam ko, natanong ko na si Hilda nito nung first time kami nagkausap Pero matanong ko kayo, Ginoong Amit at Ginoong Amigo, wala ba kayong balak mag-retire sa Pilipinas kung sakasakali?
Ah, O diyan siyempre, na lang mahal talaga, natin stay yung na lang talaga Pilipinas sa eh. island? Hindi siguro eh. Mahal natin Pilipinas. So, Hmm. kung ako'y magre-retire, I will spend the rest of my time doon ako sa Pilipinas. Siguro Hmm. kung nagsiservisyo ako dito sa mga Filipino communities, not only the Filipino communities, kasi we are integrated with the Irish community. So, ipapakita ko naman rin yung serbisyo ko back to sa lugar ko sa Pilipinas. Mhm. And kayo po, amigo, ano pang plano nyo for retirement? Stay sa Ireland o retire sa Philippines? Actually, ano lang, pag ganon lang. Pag ganon lang. Pero gusto kong magkaroon ng maliit na ano diyan, yung tirahan, gusto ko yung malapit sa dagat. Oo. Oo, Wow. Para pang relaxing ba, yung pag matanda na tayo yan. Hilda, Oo. talagang gano'n yata 'no, 'pag Pilipino, Hilda, hinahanap talaga yung amoy ng dagat 'no, yung hangin at amoy ng dagat dahil arkipelago tayo, Hilda, eh, 'no? Opo, opo Sir Ray. Talagang tatak Pilipinas po kasi napapaligiran tayo ng tubig, 'di ba? Mhm. We are an island, so hinahanap-hanap po natin talaga ang tabing dagat. Okey. Ah, Sige, yes. Hilda, I will leave it to you bago tayo dumako sa susunod nating segmento. I leave the floor to you para sa ating mga guest ngayong si Ginoong kay Rizaldi Solomon Amit at kay Ginoong Donald Amigo Herosisima. Maraming salamat po, Sir Ray. Sir Amit, Sir Amigo, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin at saka sa oportunidad na binahagi nyo para maikwento nyo ang ganap nyo sa Guardians Brotherhood dito sa Ireland at sa Kildare Filipino community. Maraming salamat po. Sa Maraming uulitin po, salamat din. sana hindi kayo magsawa. Maraming salamat din sa iyo, Madam Hilda, sa opportunity na binibigay mo sa amin na ma-interview dito sa Radyo Pilipinas. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, mabuhay kayo at mabuhay tayong lahat ng Pilipino. Mabuhay The din same kayo. din, ganun din ako. Mabuhay din Ganon din kayo, Sir ako, Amit. Hilda. Maraming salamat din sa pag-invite nyo sa amin sa Kildare Filipino Community at sa Guardians. And Sir Ray, maraming salamat din sa invite din. And maraming thank you and mabuhay tayong lahat. Naku, Mabuhay po tayong lahat. kami po dapat magpasalamat dito sa Radyo Pilipinas World Service kay Rizaldi Solomon Amit, former president and current advisor ng Guardian Brotherhood sa Incorporated Ireland. Ganun na rin kay Donald Amigo Hermosisima, advisor, Guardian Brotherhood Incorporated Ireland at ng Kildare Filipino Community. Pero Ma'am Hilda, hindi pa tayo tapos sapagkat meron pa tayong ikalawang segmento, di ba? Na ipagpapatuloy sa ating programa. So, magbabalik po ang programang tayo na sa Ireland, makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Tatak Pinoy sa Ireland. Segmentong Tatak Pinoy, bahagi pa rin po ng programang Tayo Na sa Ireland. Kasama pa rin of course si Miss Hilda Arenas all the way from Ireland at ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Miss Hilda, kamusta na? Kamusta na sa mga pagkakataong ito at nasa Tatak Pinoy segment na tayo? Sir Ray, meron po tayong dalawang guests para sa Tatak Pinoy. At ibabahagi po natin sa kanila kung ano po ang gusto nating malaman sa mga ginagawa nila dito sa Ireland po para malaman ng lahat kung bakit sila ay tinawag na resource person natin ngayon at wag na po tayong
madelay, umpisahan po na natin at tawagin natin ang una nating resource person na si Grandmaster Modesto Ding Llanera. Isa po siyang founder at chief instructor ng Saikan Combat Systems. And siya din po ay Wellness and Recreation Director ng Filipino Multicultural Society. Si Kuya Ding po ay laking Albay, Bicol. Kuya Ding, nandiyan ka ba? Present, Madam Hilda at Sir Ray. Ay, magandang Ay, welcome. welcome Yeah, po. welcome to Radyo Pilipinas, Mhm. Sir. Or Grandmaster Ding Llanera. Magandang araw sa inyong lahat at ganun din sa ating mga tagapakinig. Thank you for having me. It's indeed our pleasure and honor to have you, Grandmaster Llanera, dito sa ating first episode ng tayo na sa Ireland, lalo na sa segmentong Tatak Pinoy. Okay? Pero meron pa tayong isang kasama, di ba, Hilda? Si Ana Yes. de la Peña. Meron po tayong isa pang kasama. Grupo po sila. Ang tawag po sa kanila ay Pamana. Mhm. So, resource persons po natin si Ana, si Cash at si Lance. Mhm. Sila po yung younger generations na kailangan natin sa community po natin kasi sila po yung magtataguyod ng mga inumpisahan po natin dito sa Ireland. So sila si Ana, si Cash, Si Ana, Cash at saka si Lance. Ana, Cash and Lance. Okay. Yes, ginoo po nila ang Pamana community group kamakailan lang. So bagong organisasyon po at they are very enthusiastic Mhm, at mhm. talaga pong gusto nilang ituro sa mga kabataan ang kultura natin. Mhm. So nandiyan naman sila si Ana, Lance at saka si Nandyan. Cash. Ayan. Yes. Hello Ana. Hello, Ana. Mhm. Hello, Cash. Hello, Lance. Hello po. Ayun. Sino to? Oh, si Ana. Okay. Si Ana yan. Ayan. Okay. Nandiyan Si si Lance. Cash. Lance. Lance. Okay. Good Nandiyan sila. morning po. Morning. Hello. And si Cash? Hello po. Ayun, hello. Parang Ito parang na. mahihain sila no? Ito na yung mga youth natin, Oo. Sir Ray. Alam mo napakaganda Hilda ng nabuo mong resource person dito sa Tatak Pinoy kasi kasama natin si Grandmaster Llanera kasi pag sinabi nating Grandmaster, syempre nandiyan na yung ikang respeto natin sa ating mga ikang Yes. elderly, hindi lang elderly. Pag sinabi natin elderly kasi yan yung experience, yung experience Opo. through the years, lahat ng kaalaman na pwede niyang i-impart sa younger generation. Tamang-tama naman, nandito yung founders ng Pamana, which is the younger generation ngayon. Maganda yung ating Yes. Tatak Pinoy. Line up. Oo, ganda. Okay. Sige, sir, unahin muna natin. Sinong unahin mong tanungin dyan, Hilda? Unahin muna natin si ang Grandmaster po natin, si Grandmaster Ding Llanera. So, Grandmaster Ding, pakibahagi naman po sa amin, bakit kayo tinawag na Grandmaster? Naku, salamat at medyo mahaba ang kwento pero paikliin natin. Paikliin po natin, Sir Grandmaster Ding. Yung aking career sa martial arts started when I was 7 years old. Doon pa rin sa nung ako'y nasa Bicol pa. Mhm. Kasi yung father ko ay isang boxing enthusiast. So, gusto niya akong magkaroon din ng kaalaman tungkol sa martial arts. So, binigyan ako niya ng dalawang instructor. Isang instructor ng Aikido at isang instructor ng Karate. Sa madaling sabi, naibigan ko yung training dahil nung panahon na yun, popular si Bruce Lee at saka yung mga Chinese martial arts film nung araw. Kaya in yung martial arts nun. So, sa madaling sabi, nag-start ako ng 7 years old at pagkatapos ko ng aking elementary grade sa Bicol, nalipan na ako ng Manila at doon na nagpatuloy ang aking training sa YMCA. At kasunod niyan ay nung ako'y makatapos ng high school, naging isa akong
sales representative ng isang insurance company. At doon naman ang director namin ay isang instructor din ng martial arts. So tuloy-tuloy ngayon yung aming training hanggang sa nakuha ko ang aking black belt status 1983. And then from there on, nag-start na ako na magturo. Umpisa dyan sa Cubao area sa mga security guards and mga staff ng isang department store noon. And then after that, napunta ako ng Dubai, napunta ako ng Saudi Arabia for around 12 years, nagtuturo ng ang ating martial arts. Ano pong Grandmaster, klaseng martial arts ang tinuturo nyo, sir? Okay, so Grandmaster. yeah. Nag-start ako ng martial arts sa karate, aikido, kung fu, pero naibigan ko yung ating national sports and martial arts of the Philippines, yung Arnis. At dito ko na pagtanto na kakaiba itong martial arts natin na Arnis dahil ito ay mabisa at napaka-adaptable and practical martial arts sa kapanuhanan. Hindi lang kapanuhanan noon, kundi sa kasalukuyan din. Kaya ito'y tinangkilik ng mga sikat na Hollywood actors. At tinangkilik din ito ng mga army o armed forces ng iba-ibang bansa, lalo na ng Amerika at ng Russia at ng India. So, dito ako nagkaroon ng talagang pagmamahal sa arnis na to hanggang sa itinatag ko ang Psych and Combat Systems. At hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ating pagpropagate ng ating national sports and martial arts na arnis dito sa Ireland. So nag-start ako actually dito ng 2001. And until now, tuloy-tuloy pa rin, active pa rin. May lakas pa rin tayo na na pwedeng gamitin. So meron kayong Grandmaster Llanera, meron kayong talagang sabihin na nating lugar kung saan tinitrain, nagtuturo dyan sa Ireland. Okay, so dito sa Dublin, ang aming base is dito sa Bray area, sa County Wicklow, sa taas ng Bray Ball. At dito, nag-start ako dyan ng 2004. Meron din tayo mga centers sa Cavan, sa Navan, sa Bohermin, dito sa Dunshaughlin. In fact, meron akong isang na-training instructor, he is a Cuban guy, na nag-open na rin sa Cologne, sa Germany. Ba? Ang training instructors na nag-open na rin sa Texas. So, ano kayo, nandito siya ngayon at nag-retrain sa akin, nag-refresh. Ayun, okay. May message So po, yan, may message lang da kung gustong iparating, Hilda, na kay Grandmaster Llanera. Ito pagbati galing sa wikang Bicolano ba to? Yan. Ito, marhay na aldaw po, hali sa lugar kan mga Uragon Libon Albay. Yun. wow. Bicolano ka, Sir Ray? Hindi, yung staff natin dito, kaya maramang nakatutok siya sa mga sinasabi ni Grandmaster Llanera dahil taga Bicolano ito si Jay Arevalo. Yan. Okay. Sige. Alright. Okay. Magkakapit lang yan si Ray sa Bicol. Ako naman tubong Kamalig. Kamalig. Okay, Kamalig. Sige. Anyway. Alright. Hilda, balikan na lang natin si Grandmaster Llanera. Alamin naman natin itong tungkol sa pamana para sa ating mga younger generation. Opo. Itong pamana organization po ay binuo ni Ana. Kasama niya si Lance at saka si Cash. So sabi ko po, bago po silang organisasyon at ang ganda ng advocacy nila, Sir Ray, kaya tamang-tama sa Tatak Pinoy. Kasi talagang gusto nilang ibahagi sa mga kabataan at ipakita sa Irish, sa mga Irish dito at saka sa mga ibang lahi kung ano talaga ang Pilipino.
So without further ado, Ana, samahan mo kami sa Tatak Pinoy. Hello po. I'd love to introduce myself as Ate Ana, and Mhm. I will always introduce myself as Ate on purpose. Kasi in our Filipino culture, I think being an ate is just Mhm. more than just being an older sister. Mhm. Kasi nga it's someone who's so approachable, 'di ba? And Mhm. supportive and always happy to help. So ganun ako. And that's the kind of I suppose environment I love to create. Mhm. Mhm. And ito po, about me, Mhm. I was born in Iligan City po, and Mhm. that's down kind of south in Pinas. Mhm. And I have roots also on my father's side from Bohol. And so I'm proud Bisaya. Mhm. And I Mm. moved to Ireland po when I was 6 years old. And ever since, Dublin has been my home. And for the past, I suppose, 14 years of my life here, I've absolutely loved organizing Filipino community events to, I suppose, give back to our community. And since I'm like hybrid Irish, like Mhm. most of my team members that you'll meet, uh, yeah. And a little bit more about me, I have a teaching degree. Okay. Mhm. And opo, Mhm. yeah. Though I'm not practicing anymore, ngayon I work in an office, and Mhm. outside of that, Mhm. ano po ako nagfi-freelance ng photography. Uy, okay. And Freelance so, photographer. Okay. Mhm. Yes. Mhm. yes po. At And saka only this businesswoman year, din itong si Ana, Oo ay nga si eh. Ate Ana. yes, only this year po, I realized na Philippines is always going to be my second home. So Mhm. naglo-launch ako ng mga businesses back home in the Philippines. I'm launching this month, and it's like ang dami na nangyari. So it's really beautiful because Mhm. um I genuinely love bringing people together. And Yeah. ang Mhm. dami kong mga ideas and visions. And so when you get to meet my team, you will really see how proud I am to really uh, work with this. Mhm. Mhm. Okay. So, you're a freelance photographer. May mga exhibit ka na ba nagawa? Ana? Oh, yes po. Not only a freelance photographer, I suppose my passion din ako for project management. Uy, okay. Yes po. The recent biggest project I had was helping to organize our Dublin Filipino Festival dito sa Ireland just last month. Mhm. Ang dami ng participant po. Over 3,700. And yung guest namin was Piolo Pascual and RC Munoz. Piolo Pascual. Okay. Opo, Ilang yeah. ligo lang naman ang lamang sa akin nun ni Piolo Pascual. Of course naman, Sir. Um, Hindi na, hindi na. it Okay. itong grupo nila, Ana po, sa Pamana, they are a creative bunch po. Okay. So, swak na swak yung mga kasama ni Ana sa Pamana. Mhm. They speak the same language, they Mhm. breathe the same passion at dedication na ipamana talaga yung mga creativeness nila Mhm. at saka Filipino culture sa mga kabataan, Sir Ray. Kaya binuo nila itong Pamana organization. Okay. And, you know, they really identify as Filipinos even though na lumaki sila dito Mhm. sa Ireland. Mhm. Kasi every day, they have the Filipino culture at home, outside Irish culture, pero still they instill their Filipino-ness Mhm. wherever they go. Mhm. And they Mhm. want to make a huge impact sa community natin dito at saka sa Pilipinas. Mhm. Ang Mhm. ganda nga kasi si Anan, nagtayo ng negosyo sa Pilipinas last month nung umuwi siya. Oh, okay. All right. Yes, and we will hear from Lance. Mhm. Si Lance ang co-director ng Pamana, and Mhm. he is very creative as well. Mhm. And they have an upcoming event, Mhm. and I will let them tell you more about it. Okay. Kasi napaka-inspiring po talaga. Ang they will give back to the community
Mhm. Hindi lang sa Ireland, sa Pilipinas din po. Alright. So without further ado, Lance, hello. Welcome to Radyo Pilipinas, Tatak Pinoy. Good morning and good afternoon to everyone in the Philippines. Yes. My name is Lance Santillan and I am a fashion design student, Mhm. but I also work as a fashion design teacher. So I teach kids and teenagers how to sew and how to bring their creative imaginations into a reality. My background, I was born and raised here, or I was born here in Ireland, and then I was raised in Hilongos, Leyte. Mhm. And then when I was 4 years old, I came back here just to continue education, and I've been here ever since. So I'm half Cebuano, half Leyteño. But growing up here, it's always been this battle of trying to figure out if I'm Filipino enough to be here or if I'm Irish enough to be here. Mhm. So with that, as a fashion designer, I use my practice and my design approach to educate myself and reconnect myself with my own culture, my own heritage, my own pamana. Mhm. And I realized that there's so many other Filipino creatives and artists and designers here that share that same experience. So I figured, why not come together as a group Mhm. and just help each other and support each other to really promote our own culture and our own Filipino-ness whilst also educating ourselves on what it means to be Filipino and what our traditions really mean and where it all comes from. And so I gathered a lot of my friends that I know, and people that I haven't met before as well. All designers, all creatives, all working in creative fields. And we created the group Pamana as a way to showcase our culture, and educate ourselves and those around us, not just Filipino, but simultaneously as a way to give back to those that allowed us to be where we are right now. So we have an upcoming exhibition Mhm. in the end of August where all the artists and designers involved with Pamana will be showcasing their work. So there's fashion designers, we have graphic designers, painters, illustrators, printmakers, textile makers. We have a wide variety of artistry across all sorts of fields, and each of them will be showcasing their own perspective and their own experience and their own culture and history, Mhm. of what it means to be Filipino to them. And this exhibition will actually act as a fundraiser. This was the initial reason why I wanted to do it. I wanted to give back to the communities that were particularly affected by the earthquake, the magnitude 7.8 earthquake. Mhm. So we got in contact with an ate in the Philippines that has worked with schools in Bukidnon. Mhm. And so we would like to raise the funds and give back to the communities there. They are rural schools in the Philippines, so it's particularly hard for them, because they don't have the same resources compared to other schools. And as a teacher myself, I know the power that education has, and as a designer, I know the power that being creative and the potential that being creative possesses. So why not combine the both? Allow and give the resources for those kids to be creative and to give them resources that allow them to reach their full potential. Wonderful. So, yeah. Wonderful. Wonderful. Ang, So, ang ganda ng ganda. Oo, advocacy wow. nila. Sige. Diba? Lance, matanong lang kita, is this the first exhibition of its kind Yes. here in Ireland? As far as I know, this is the first fully Filipino exhibition here in Ireland. I have seen Filipino artists and designers showcase their work with other artists, but this, as far as I'm aware, is the first celebration of pure Filipino artistry and talent and passion. Mhm.
Yes, Wow, I that's think nice. it is as That's well. nice. And tatak Pinoy talaga, Galing, di ang ba? galing. Ang Ang galing. galing nila. Oo. And the next one, the next resource person, Kuya Ray, is Cash Hassan. And this one, Sir Ray. Mhm. Ang talino ng batang ito. She's studying law. But Law? has, Law there in yes, Ireland. yes, law here in Ireland. And also, she's very creative at heart. So, Cash, hello. Welcome sa Radyo Pilipinas World Service. Hello Tatak po. Pinoy. Hello, Hello po. Cash. Magandang hapon po, Sir Ray. Magandang hapon, Cash. Totoo ba yung narinig ko na Um, you're studying law sa Ireland? opo, actually. And actually, unlike Lance and Ate Ana po, I was actually born and raised in Philippines. So this is parang bagong miyembro lang po ako ng diaspora here. Mhm. And sobrang gandang pagkakataon po talaga na makasali po ako dito sa Pamana Group Mhm. because pag lumipat po talaga kayo sa ibang bansa, parang hinahanap niyo po talaga kasi yung mga kapwa Pilipino, especially for Filipinos. Parang gustong-gusto niyo po talagang makakita ng Filipino. Gusto niyo pong makapagsalita ng ng kahit anong dialect o kahit anong lengguwahe niyo po sa Filipino. Mhm. So, sobrang nakakatuwa po nung nag-post po si Lance ng parang imbitasyon po para sa mga Filipino creatives around Ireland. Parang inisip ko na din po na chance ko na po to kasi parang even though I'm studying law right now, even though I am basically a lawyer in the making, hopefully, Mhm. I do think that I was a creative first Mhm. and Mhm. I am a creative at heart. I think this is because in my background po when I was still in Philippines, I was very much involved with creative organizations there as well, graphic design organizations especially, and also being just involved in general with multiple student organizations, especially along the Katipunan belt po, because I'm a proud Maryknoll from Miriam College po. Okay, all right. And so, Miriam College? opo, Miriam College Dito po. sa may Katipunan. Opo, sa Yeah. Katipunan po. Malapit lang yan dito sa istasyon. Yung Opo. Miriam College. And so, parang, eto na po yung parang return ko to being creative. Like, this is my chance to go back to my roots. And at the same time, just tying it in with the very theme of Pamana, it's just basically getting all those roots from where I was during my childhood and hopefully passing it down here and spreading my roots here. And in terms of my background, I was born and raised in Philippines. I was born in Manila, but I was also raised in part in Pangasinan, particularly Dagupan and Calasiao. And Kuya Ray, kababayan ko, si Cash. Ay, Opo. Cash Literal. Yes, I'm from Dagupan. Pangasinense. Yes. Oo. Dagupan and Calasiao. Yes. Calasiao, yan ang hometown ni Puto. Yumaong FPJ. Di ba? Opo. Calasiao. Yes. Unfortunately, Sorry, Cash. Go ahead. Unfortunately, hindi po ako naturuan mag-Ilocano or magpangasinense. Pangasinense. But sobrang ganda pong lumaki doon. And interestingly enough, I was raised by a Filipino mother and a Bangladeshi father. So I am half Filipino as well. And as you can imagine, kahit nung lumalaki po ako, sobrang mix na po nung culture in my household. Like, I needed to learn several elements of culture and I had to know how to integrate those into my life and mix those into who I am right now. And so, moving here to Ireland was a very interesting experience on its own because I had to integrate to another culture. But I think what the beauty was in there was that I don't think I ever stopped being Filipino. I'm a Filipino and more. And so I think with this event, I do think that mixing cultures is one of the biggest
almost like the biggest charm of showing Filipino creativity because it's so diverse. I mean, like Pilipinas itself, very diverse. Magkakaiba tayo ng lingwahe, magkakaiba tayo ng kultura. Kahit saang sulok ka pumunta, may mga pagkakaiba. But what's super similar to us and what unifies us is that we are all Filipino regardless. All right. And so, in terms of pamana, I think it is so wonderful that we have this opportunity to show our heritage and show that mixing and blending all these cultures is what makes us stronger and what makes us more unique as Filipinos. Yun. And especially in terms of creativity, I do think that blending all these perspectives and also like showcasing how different we all are is what makes it so beautiful. And just going back to my legal background now, I do think that me being creative at heart was one of my biggest motivations to actually study law, because law is about being very open-minded. Law is about looking at other people's thoughts and learning how to understand them in your own words and in your own shoes. And so creativity is a very good driving force for everything. It's a good driving force for education. It's a good driving force for seeking your identity and preserving your identity. And so sobrang ganda po talaga na etong mismong exhibition na po to is a showcase of creativity, because as Lance said, this is for the children in Bukidnon, and I do think that when we show na pwede kang maging creative in your own right, you get to educate them and lead them to so many places. And that could be their dreams, that could be just knowing themselves as well. Na parang you're not alone. You get to use all of the heritage that you have through your parents, through the country that you live in, and also the country that you were born in and raised in, and use that as something to hold dear. Wow. Okay. Now, balikan ko lang Hilda, si Grandmaster Llanera. Yes. Okay. Grandmaster Llanera, alam ko nakikinig kayo habang nagpapahayag itong youth natin. I'm very amazed. I'm very, very amazed, and sabihin natin, na-appreciate ko yung kanilang mga ginagawa. Pero, Grandmaster Llanera, anong reaction nyo habang nakikinig at narinig nyo itong mga kabataan natin nagsasalita at nagpapahayag ng kanilang mga plano, nung kanilang mga ginagawa para sa ma-maintain at ma-promote ang Filipino heritage and culture? I was extremely impressed kasi andun yung bang motivation ng mga kabataan natin na pagpatuloy o ipakilala ang ating kultura na kulturang minamahal natin kahit nasa ibang bansa tayo. So far ganyan din ang aking motivation kung bakit pinopropagate kung ating arnis. So parang kumbaga, parang Hilda, parang full circle ito kasi of course, Yes. nandyan si Grandmaster Llanera, and then ito na yung mga susunod na younger generation ng mga Filipinos na nandiyan dyan at nasa Ireland, na maaring magtuloy ng mga nasimulan na ng mga elders nila dyan sa Ireland. Opo, sir. Ang ganda. Ang ganda talaga ng tandem ng mga communities natin dito. Balikan po natin si Grandmaster Llanera. Tatak Pinoy talaga si Grandmaster Llanera kasi last Saturday lang, nag-promote kami ng Arnis sa mga ibang lahi dito sa Ireland as part of the Philippine Independence Celebration Series ng Filipino Multicultural Society. At ang dami pong sumali at naki-ensayo sa workshop ni Grandmaster Llanera po last Saturday. So talagang nakatutok si Grandmaster Llanera sa
pag-promote ng Arnis dito sa Arlan. Tama ba ako, Grandmaster Llanera? Tama ka, Madam Hilda, kasi ang Arnis ay bahagi ng ating identity yan bilang Pilipino. So sa pamamagitan ng pagtuturo nito, na ipapasa ko sa ibang lahi at syempre sa mga susunod na generation ang ating tradisyon, ang pagpapahalaga at of course ang kasaysayan ng ating bansa. So pinapalakas din natin ang nationalism at pagmamahal sa bayan. Kaya kapag ipinagmalaki natin ang Arnis, pinapakita natin na ang paggalang sa mga ninuno na gumamit nito upang ipagtanggol yung kanilang komunidad ng araw at ang kalayaan. At isa rin to sa pagpapaunlad ng disiplina at respeto, lalo na sa ating mga kababayan. Hindi lang physical kasi ang kakayahan na itinuturo ng Arnis, kundi natutunan din dito ang disiplina, ang pagiging pasensyoso, ang respeto sa kapwa, at ang pagiging responsible person. Okay po. Yeah, maganda yan, Grandmaster. Ituloy-tuloy po natin yan. Ang gusto ko lang pong mangyari ngayon is i-connect kayo sa pamana kasi they are creative bunch of our young generations. Tamang-tama po sa Arnis kasi Arnis is creative din po, di ba? So, baka siguro Lance, Ate Ana, Cash, baka pwedeng isingit ang artistry ng Arnis sa upcoming event ninyo. Okay. Ana, pwede ba nating i-feature din sa mga susunod na exhibit ng pamana Yes. ang Arnis sa pamumuno ni Grandmaster Llanera? Opo, pwede. Yun. Pwede. So, tatak Pinoy talaga. Mhm. So, maraming salamat sa oras na binigay ninyo sa amin sa Radyo Pilipinas. Tayo na sa Arlan, tatak Pinoy. So Ayun. sana wag kayong magsawang sumabaybay sa programa natin. Sir Ray, Yes. Thank you. maraming salamat sa inyo. Maraming Nako. salamat sa oportunidad at sa team ng Radyo Pilipinas World Service. Nako, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Miss Hilda Arenas, kay Grandmaster Modesto Ding Llanera, founder at chief instructor ng Saikan Combat System at Wellness and Recreation Director ng Filipino Multicultural Society. And of course, sa ating younger generation na matama ako nakikinig. Talagang I was blown away dito sa mga Yes. achievements nila at sa mga goals nila at sa mga plano nila. Yes. Tulad ng sinabi nga ni Grandmaster Llanera, siya rin mismo humanga dito sa mga kabataan natin na ito na Pilipino. Sina Ana de la Peña, Lance Santi at si Cash Hassan. Sana Ma'am Hilda, hindi tumamlay ang kanilang ang mga adhikain na ma-promote ang Filipino culture and heritage dyan sa Ireland. So thank you very much, Ana. Thank you very much, Lance. At thank you very much, Cash. And of course, kay Grandmaster Modesto Ding Llanera. Maraming salamat po for joining us kasama si Ma'am Hilda for the very first episode ng programa Yes. Tayo na sa Ireland. Dito sa segmento. Tayo na sa Arlan. So, sabay-sabay natin sabihin sa ating mga kababayan na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. 1, 2, 3, tayo na Tayo na sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland.